transition, I rejoice, and I pray in God. Babasahin muna po natin ang Philippians 4:6-7. Tumayo muna po tayo pa. Sabayan niyo po ako. Do not be anxious about anything, but everything situation, by prayer and meditation. With thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Amen. Thank you, Lord. Lord, gabayan mo po ako, Lord. Gamitin mo po ako ngayong gabi nito, Lord. Share your word, God. Come, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you po sa mga kapatid na nandito po sila upang samahan po ako, God. Lord, sana matutulungan po kaming gabing to share your word. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa inyo lahat. Mga kapatid, what is a prayer? Did you believe in God? Amen. Amen. Kung hindi ka naniniwala kay Lord, pwede ka na lumabas sa ating pintuan. Bukas ang ating pintuan, pati bintana, lumabas ka na. You are not believing in our God. We're believing in Jesus. Amen. Lahat po tayo naniniwala kay Lord at kay Jesus at only one Son of God. Mga kapatid, what is the prayer? Why ask or pray God? At kailangan natin lagi mag-pray kay God. Many times in the trust of the daily life natin, di ba? We make our prayer automatically, and speaking of the important practice of the Christian faith. So how we pray to God? Lalo sa mga daily life natin, to the rest. Diba? We always to keep in prayer, God, with our faith. Kung nagpipray tayo kay Lord without our faith, God is not listen to us. Kailangan natin mag-pray kay Lord with our faith. Without our faith, praying Him, hindi tayo maririnig ni Lord. Kaya always to question, bakit di ako naririnig ni Lord? I always to pray with Him. Bakit yung mga kahilingan ko sa Kanya, hindi ako naririnig? Akala lang natin yun, hindi na tayo naririnig. Kulang lang tayo sa how to talk to God. Diba? How to pray. Paano ba natin makausap si Lord with our faith para marinig tayo ni Lord? Diba? We always, yung taimtim na pag-pray natin. We are to pray on the short word that is very quality. Ano yung the very long prayer, nabanggit mo na ang lahat, but yung heart mo wala din sa prayer mo. Isn't right? Diba? Kahit na iksi lang yung prayer mo, but this is prayer is very quality. Is God to listen to you? But that is the proper prayer. Amen. And we always to communicate to God. Paano tayo magko-communicate kay Lord? Ano ba yung way natin? Diba? So always to pray with Him. Keep our faith to pray. Amen. Amen. So now let's explore what is the Bible say. Ito po ang ating point 1. Ask for what you need and be thankful.
ask for what you need and be thankful. What do you thank God for blessing? Ano ba yung mga papasalamat natin sa Panginoon kung tayo nag-bless niya? Ano yung mga bagay na yun? You can give thanks by praying, singing, sharing the word of God with others, and the lots of the ways. So, ibig sabihin, yun nandito tayo, nag-spend tayo ng time, nandito tayo to praise God, umaten tayo ng mga service din sa church. We dance for God because we always do thanks the blessing na binibigay niya sa atin. We sing here, kakanta tayo dito sa harapan to praise God, di ba? Dahil nabibless na tayo, dahil araw-araw na tayo nabibless. Kaya nandito tayo sumasayaw at kumakanta para sa Kanya. Yung mga effort na pinupunta natin dito, kahit minsan busy tayo sa oras, kahit yung oras ng trabaho natin, hinahabol pa natin, ay, may oras pa ako, may 1 hour pa ako, pwede pa ako kumanta, pwede pa ako sumayaw, pagkatapos na pwede na ako kumain. At least, di ba, we always thank God. Na-honor pa rin natin si Lord. Nauuna pa rin natin si Lord. Amen? It's the very simple things, di ba? Kaya minsan, ako ganun din ako eh. Baga, hindi natin maramdaman yung joy. As the God to bless you. Baga, oh my God, thank you Lord. You're so very grateful. God ka Lord, di ba? Tapos, yun nga, kahit busy ka, idadaan mo na lang, nakahabol ka talaga. Kailangan ko makahabol. I want to thank you, Lord. I want to praise, I want to dance, di ba? Baga, so, we always thank you. We always thank the Lord for the blessing. You had we always thank to God on my life, and you have provided, always provided me with more than I could ever have imagined. Grabe. Grabe si Lord. Yung mga bagay na hindi natin inaasahan. Kusang darating at ibibigay ni Lord yun. Dahil na-appreciate ni Lord yung pag-praise natin, pagpapasalamat natin sa Kanya. Dahil lagi tayo nag-i-effort para sa Kanya dito sa church. Kahit sobrang busy natin, talagang nag-i-effort tayo dahil inuuna pa rin natin talaga si Lord. Kasi nagigilty din ako minsan nagdadahilan. My God, nagdadahilan na naman ako, nag-i-excuse na naman ako, Lord. Kumbaga sa konting bagay lang, di ba, na sa dami-dami ng mga blessing na bibigay niya sa'yo, kahit yung konting oras lang, hindi natin maibibigay, di ba? Nagibigay ako. Ang galing ni Lord, no? Binigay niya sa akin yung words na to. Para matuto ako. Tapos lagi ako nag-excuse. Magawa ay yung prayer meeting, minsan hindi ko pa
excuse natin lagi, lalo sa mga gawain sa church. Amen. Kailangan talaga natin unahin si Lord. Lagi natin siya i-please. Dahil si Lord, pag umihimik tayo sa Kanya, 100% nagkikinig siya sa atin at pakikinggan tayo. At yun na lang talaga inaantay niya yung ipipraise din natin siya. Paano din natin siya papasalamatan sa mga blessing na ibibigay niya sa atin. Dahil hindi lang dahil sa pera na ibibigay natin, sa 10% na ibibigay natin, hindi lang doon. Kailangan din natin talaga yung effort, praise Him, to dance and sing with Him, and sa ating mga prayer meeting, and mag-evangelize, to sharing with Him, sharing with the Word, share natin yung Word niya sa ibang unbeliever. Ayun ay ikagagalak na ating Panginoon. Sa mga bagay na yun ang magagawa natin, ay maraming malaking sa ating Panginoon. Kagalakan. And that's why it's God to praise you. Kahit gano'n ka mang kabagsak sa mga problema mo, sa mga financial mo, pag lumapit ka sa Kanya, ipapakita mo yung effort mo para sa Kanya, nagpapasalamat ka para sa Kanya, talagang i-bless ka ni Lord. Amen. At ito nga po sabi niya sa Philippians 4:6, sorry po mga kapatid, na ko yung natouch ako. Kasi tinatamaan ako sa word ko. Pinakampas ako ni Lord sa likod at saka sa ulo. Sabi ni Lord, tigas sa ulo mo, hindi ka sumusunod. Lagi ka nag-i-excuse. Kaya yan ang bibigay ko sa'yo. Para matuto ka. Diba? Sana, Lord. Sabi po sa Psalm 10:7, 1-3. 107 and 107, 1. Oh, give thanks unto the Jehovah, for He is a good, for His loving kindness. Let the rhythm of the Jehovah say, so who is redeemed from the hand of the adversary, and gather out of the lands from the east and from the west, from the north and from the south. In Psalm 138, 1 and 2.
David, I will praise you, O Lord, with all my heart. Before the gods, I will sing you in praise. I will bow down toward your holy temple and will be praise your name for your love and your faithfulness, for you have exalted above all things your name within your word. Amen. Amen. So malinaw po mga kapatid yung ano natin, point 1. Amen. Okay, sa point 2 na po tayo. Ask God to reveal what is true, honorable and right. Honorable and right. Philippians 4:8. Philippians 4:8. As God reveal what is the true, honorable, and right. What we can, ano ba yung ano natin, what we can ask God to reveal what is the true. Ano po ba yun? Father, in the name of Jesus, I thank you, Arda. Send your spirit of the truth and guide and lead us into all in the truth and show us in things to come. I ask you to send your spirit to truth to guide and lead us into all the truth and show us into King. Dito sa Philippians 4:8, what is the reveal, what is the truth, honorable and the right? Ayun po ba sa yun po sa ayun po sa Philippians 8, 4:8, his own things are the pleasing and acceptable God, but based on the Greek word, Paul used the lovely in the passage describe something that is the pleasing to God, something worthy of Him. Ano ba yung mga primary natin na piliin natin i-ask kay Lord?
sa point 3, ask God and reveal what is the pure and lovely and of good report. Amen. Wala. So dito na po tayo sa Ask God what is real pure, lovely, and of good report. Balis, ang ano po kasi niya, Bible verse niya, ask God and reveal what is the pure, lovely, and of the good report is the same verse lang po siya. Sa 8, katapusan, So, basahin mo lang. so honorable, what is the right, and whatever is the pure, whatever is the lovely, whatever is the good repute, if there is any excellence, and if anything worthy is the praise, dwell on these things. Because He want us to focus our attention to His word. Amen. He purchased our freedom through His shed blood of the forgive our sins and give us in salvation. Amen. Amen. Ask God to reveal what is the virtues and the praiseworthy. Sa point 4 na po tayo. Sa Philippians 4:8 to 9. These are pleasing and acceptable to God, but based on the Greek word. Think about things that are the excellent and the worthy of the praise. Keep putting into the practice all your learn and receive from me, and everything you heard from me and show me doing them. The God of peace will be with you. So ano po ba yung mga ipapractice natin no, galing kay Lord? Yung pag-aaral natin ng pagtuturo at ating mga kabaitan at ang mga karapatan natin ng papuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Unity is love. But tatandaan mo natin mga kapatid, we always keep our faith to praying God. Diba? Amen. Lagi po natin ino-honor si Lord. How to be pray.
yung way natin na mag-praise sa Kanya. We always, kumbaga sa ano, sincerely to pray to Him. Yung sariling, we always do, mag-pray tayo ng tahimik para yung presensya ni Lord ay lagi na sa atin. And we always open our heart to talk to God. Because, kasi pag hindi tayo nagpo-focus dun sa prayer natin, kumbaga sa nagpo-pray tayo na paulit-ulitan ng prayer, kumbaga sa nagpo-pray tayo na sinusulat lang, na minimemorize natin, is the God not accepted. Ang tinatanggap ni Lord na pag-pray, pag-pray natin sa Kanya, nakakausapin natin siya, is the praying for our heart. Is the true praying to talk to Him. Then is the God to listening to you. Kung ano yung pinipray mo sa Kanya. Amen. So doon din po ako natuto. Dahil ako po yung nag-pray nun, yung sinusulat ko pa. Then I read the prayer from my book. Then I pray. But it's not proper. Hindi talaga siya ganun kasi hindi tayo ginagay ni Lord pag ganun ang pag-pray natin. Kailangan within our heart. At yun ang natutunan ko. At saka kung nag-pray din tayo, we are not to praying sa maraming tao. Bawa, iba pakita mo, I'm a Christian. Pakita ko saan nag-pray ako. O nag-pray ka nga, is it from your heart? Taos puso ba yung nag-pray mo? Diba? Because God, ayaw ni Lord yung, kahit maganda ka pa mag-pray, maganda pa yung salita mo kay Lord, that is not a quality. Is God the one to accept. Kailangan mag-pray tayo kay Lord, yung talaga may quality. Because God always to listen us, to accept our prayer. At yun ang mga bagay na natutunan ko sa about to pray and about this topic. Ako dati kasi nag-pray ako, ganun lang ako. Thank you Lord, thank you Lord for power. For our food, thank you for the blessing. That's not a proper. Because it's God. Magkasano, hindi naririnig Lord, ni Lord, yung papasalamat natin na ganun lang. Kailangan natin restart. Yung unahin muna natin siya. Yung unahin muna natin panggitin yung pangalan niya, our Father in the heaven, the Creator, the heaven and earth. Or holy be your name, the kingdom come. Kailangan natin unahin yun. Kumbaga sa ino-honor natin na yun ang pangalan at sa Kanya tayo nag-pray. At yun ang